sikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bayong pisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't pumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Hoy! Oras muna natin sa Bilang Kapuluan. Check your time. 10 minuto makalipas pa ang alas 9 ng umaga. 9:10 on the clock. Oras na yaan. Hatid po sa atin ng MX3. Dito na tayo sa tunay, natural at original. MX3 Kawaii Whitening Soap and Lotion. Feel kawaii. Look kawaii. Be kawaii. EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Herbalaya, amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ang ginhawa. And sign up now at bet88.ph and play over 1,500 online games with fast and secure cash in and cash out. Ibang swerte to. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang umaga po. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Angela. 27 years old, employed at masasabi ko po na independent living. DJ Lindsay, single po ako. At ang problema ko po ngayon ay may kinalaman po sa isang lalaki na nagpapatibok ng aking puso. Yun nga lang po, medyo naguguluhan po ako sa kanya. DJ Lindsay, nililigawan po ako ngayon ng isang 32-year-old na lalaki. Married na po siya. Hindi ko po alam kung dapat ko pa po bang tanggapin yung kanyang panliligaw sa akin. Bago niyo po ako i-judge, pakinggan niyo po muna ang kwento ko. Alam ko sasabihin po ng iba na hindi dapat. Kaya maraming nasisira na pamilya eh. Nakilala ko po ang isang lalaki na ito sa isang dating app. Pero kailan lang po niya inamin sa akin na kasal na po siya. Base po sa mga kwento niya, naikasal po sila ng kanyang asawa way back 2019. Pinakasal daw agad sila kasi nalaman ng parents ng girl na may nangyari sa kanila. Yun po ay kahit 1 buwan pa lang po ang kanilang relasyon. Tapos DJ Lindsay, 1 year lamang daw pong nagtagal yung kanilang pagsasama.
Tapos, naghiwalay din po sila. Ang sabi po nung lalaki na to is, nag-cheat daw po yung babae sa kanya. Nasa ibang bansa daw po siya noon kaya wala siyang magawa para maisalba ang kanilang pagsasama. Since then, DJ Lindsay, nawalan na daw po sila ng communication at kahit ano pang pag-uusap. On his side, nagpaplano na po siyang magpaanal ng kanilang kasal. Yun nga lang po, wala pa raw po siyang ganong kalaking ipon. Kasi nung umuwi daw po siya from abroad, nagastos daw po niya yung dala niyang pera sa kanyang pamilya. Kaya raw po ngayon, nagtatrabaho siya sa isang bar bilang isang server. And at the same time, bartender. Balak niya raw pong magsimula ng small business para makaipon siya ng pera. Balik po tayo sa aming dalawa. Ang sabi ko sa kanya, pag-iisipan ko kasi mabait ka naman sa akin. And truly, mabait po talaga siya, DJ Lindsay. Sweet, magalang sa mga magulang ko, at higit sa lahat, gwapo po siya, DJ Lindsay. May effort din po kasi bumabiyahe siya o nagmomotor siya ng 1 to 2 hours mula sa kanila hanggang sa amin. Tapos pagdating niya, meron siyang dalang pasalubong almost every day. Yun nga lang, DJ Lindsay, hindi ko pa rin po masabi sa mga magulang ko na kasal na po ang lalaking nilalaman ng puso ko. Ano po ba ang sa palagay ninyong dapat kong gawin? Dapat bang payagan ko siyang ipagpatuloy ang kanyang panliligaw? O baka naman, kailangan kong putulin na lang ang ugnayan namin dahil hindi tama sa paningin ng ibang tao. I'll be waiting for your comments, DJ Lindsay. Muli, ako po si Angela. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin sa buong kapulungan, check your time. 17 minutes after 9. Make that 18 minutes after 9. 9:18 on the clock. Welcome to Lihim ng Liham, mga mahal ko. Panggako, baby ko. Amusta ka naman dyan? Oo, and magandang umaga rin po sa lahat po ng mga pangga natin na nakatutok online. Facebook.com/EnergyFM 1067. Wow! Welcome. Pasok mga madam, sir. Opo, hello po sa 50,000 na viewers po natin ngayong umaga na ito. Gandang umaga kay Kilay Honor, kay Ate Faye Lara, good morning. And kay Ate Ravicel, kay Melo Pena, at sino po yung mga nandito? O yung mga nagsisend ng stars, maraming salamat po sa inyo dyan. Thank you so much. Okay Oo. Pero ano nga bang gagawin mo kung ikaw yung nandyan sa ganyang sitwasyon, no? Oo. Yung tipong bet mo na tong lalaki na to because he has all the standards na gusto mo sa isang lalaki, yung mga traits na gusto mo sa isang lalaki. Yun nga lang, kasal siya. Civil status is kasal, pero hindi na sila magkasama nung babae kasi nga magkahiwalay na sila hindi technically dahil sa papel kasal pa rin sila, no? Oo. Pero physically hiwalay na silang dalawa dahil nga daw may nangyari in the past. Alam mo, ang unang tanong ko dito, feeling ko rin naman ito yung mga tanong din ninyo, no? How true ang kwento nung lalaki na yon? Wow! Dababak lang.
naman sa gumagawa siya ng kwento dahil we wouldn't know, di ba, kung ano ba talaga ang katotohanan. Pero ang daling magkwento, di ba? Ang daling magsabi na siya talaga yung nagkamali, di ba? Siya yung nanloko sa akin kasi nasa ibang bansa ako, wala akong magawa. Ganyan. Okay, sige, hindi natin alam kung anong katotohanan, pero how true nga? How would we know? So dapat may mag-check. Check the label. Check yun. Diba? So dapat matuntun siguro or dapat makausap mo siguro itong wife nitong lalaki para kasi malaman mo kung ano ba talaga nangyari, kung sino ba talaga nagkasala, hiwalay na ba talaga kayong dalawa? Wow! Diba? Kasi nakakatakot eh. 'Di ba kung anong pwedeng mangyari, baka mamaya seryosohin mo yung lalaki tapos hindi naman pala. Ang maging lagay pa eh, 'di ba? Maging maninira ka talaga ng pamilya o ng pagsasama ng mag-asawa, 'di ba? Nakakatakot. Although marami na namang talagang ganyan ngayon, 'di ba? Yung hindi talaga pa sila nakakapagpa-annul, 'di ba? Kasi wala pang ang pera for annulment, pero may mga ganyan ng epek sa buhay, 'di ba? So, ano bang gagawin mo? Sige, I want to hear your side muna. Mahal ko pang gako, baby ko. Gandang umaga sa lahat po ng mga nandyan sa mga sasakyan, no, nakikinig sa atin silently at merong nasasabi sa kanilang mga sarili. Oo. Nagko-comment ng sarili nila. Oo, sige lang, mga silent listeners natin dyan. Gandang umaga po sa inyong lahat. And gandang umaga sa lahat po ng mga nasa bakery ngayon. Oo, nagbabantay lang ng kanilang mga negosyo. Why not? Oo. Ay, basa po tayo ha. Sabi ni Mona, wag kang tanga, ate girl. Naniniwala ka naman. In the first place, kasal na yan. Red flag yan, DJ Lindsay. Wow! Sabi naman ni Claudine Villastique. Hi, DJ Lindsay. Good morning. Hello, good morning sa'yo, madam. Anong comment natin for today's video? Sabi naman po dito ni, Sabi po dito ni Marky Baldo. Hi, DJ Lindsay. Kay sender, i-background check niya na muna. Kung tama naman ang kwento ni Guy, edi i-push niya na. Pa-shoutout naman po sa mga katrabaho ko na lagi pong nakikinig sa'yo. Sina KM, Ange, Bob, Daph, Mac, Newbies at lalong-lalo na sa pinakamaganda at pinaka-sexy sa RRD na si Donna. Hello! Hello! Magandang umaga sa inyong lahat dyan. O, sabi naman ni Ate Rovi, tanong mo yung mama ng lalaki kung hiwalay na ba sila ng asawa niya. Hoy! Di ba nakakatakot kasi? Sabi pa dito, pwede naman ng, di ba, magmahal ng isang kasal. Isang kasal na kung totoong hiwalay na talaga sila. Truly. O, sabi naman ni Alicia Guevara, sabihin mo na kaagad sa mga magulang mo na may asawa na yung jowa mo. Sasakit lang yung ulo mo dyan. Kasi Hoda, mabait pa yan sa una lang naman yan, sabi gano'n. Uy, judger ka dyan, Ate Alicia, ha? Oo. Sino pa yung mga nagko-comment dito? Sabi ni May Lopena, daming ganyan sa app na binata ang effect. Binata lang ba talaga? Ganon, mga judger kayo. Okay, so hindi talaga natin, wala talaga tayong means of knowing kung talaga sila. Ano ba nangyayari sa akin? Doble. Kung talaga bang sila ay hiwalay na. So malalaman mo lang yan kapag nakilala mo siyang tunay, di ba? As in you go deeper, deep down right there. Hoy, hindi ganon. Pag nakilala mo talaga siya deep down, kung malalaman mo naman kasi yan body language, paano siya magkwento, mga kaganapan, patterns, 'di ba? Kapag halimbawa nakasama mo siya tapos napansin mo na bakit kapag gabi siya hindi po pwede, mga ganyang bagay, o bakit kapag may certain hours lang kayo na pwedeng mag-usap, 'di ba? Nag-e-effort siya pero bakit parang limited yung effort? Alam mo na may inuuwian 'yon. 'Di ba? Facebook account. 'Di ba? Kapag multiple Facebook accounts ang meron, 'di ba? Oo. Tapos hindi pala post ng pictures. Alam mo na. Why? Ano pa ba mga red flag? Mag-picture kayo. Ayaw niya na ipapapost yung picture ninyong together. 'Di ba? Sa My Day man yan, o story, o kung saan pang platform, o kung ano pa, dashboard, ganyan. Kapag ayaw niyang ipapost, ay paktay ka diha, dong dahil. Oo. Ibig sabihin, may tinataguan. Diba? Tapos kapag hindi mo siya ma-reach anytime, yung anytime ka tumawag, biglang nagbibisi o pinapatay niya, alam na this, bakla. May inuuwian. Diba? Pero yun lang naman yung ilan sa mga signs na kapag nakaramdam ka ng siguro mga isa-dalawa sa mga signs na sinabi ko, back down ka na dyan, girl. Oo, wag mo nang ituloy yan kasi masasaktan at mapapagod ka lang, sinasabi ko sa'yo. Wow!
Sabi dito ni Kath, Tombit, minamay day ka tapos naka-only me. Hoy! Oo nga. Pwede yun. My day, tas only me. O kaya no, magpo-post ka ng picture, magpo-post siya ng picture tapos naka-only me din yung viewers, di ba? Diba? O kaya ano lang, limited people lang yung makakakita. O sabi dito ni Ate Faye, red flag yan hanggat hindi sila divorced, dapat di ka agad maniwala sa kanya. Lalo na po kung talagang sobrang short time lang yung pagkakakilala nila. Like hindi pa talaga sila nagsispend ng so much time together. Kasi kung lagi silang magkasama, as in 24, hindi naman 24/7 no? Pero kung araw-araw silang magkasama, tas talagang kilala mo nyo na talaga yung bituka ng isa't isa, di ba? As in, familiar na kayo sa ginagawa ng isa't isa. Then, doon mo masasabi na, siguro wala naman talagang dapat ipangamba. Siguro wala na talaga sila at magkahiwalay na talaga sila. Kasi makikita mo naman yun, di ba? Kapag madalas kayo magkasama. Oo. So, kailangan pa siguro ng more time. No, nakilalanin mo siya. Hindi ko sinabing sagutin mo na agad siya, ha? O di ko sinabing mag-invest ka na din ng feelings mo sa kanya, ha? Take your time to know this person. Kasi parang unfair naman din sa kanya. Paano kung totoo nga na wala na talaga? 'Di ba? Paano kung talagang hiwalay na talaga sila? At totoo naman yung intentions ng lalaki sa'yo. So, 'di ba? Parang unfair naman at baka sayangin mo yung tao na handang mahalin ka come what may, 'di ba? Wow! So, kung ako sa'yo, kilalanin mo siya ng malalang-malala at mabisang-mabisa. Oo. Huwag kang mag-rely doon sa fact lang na sinabi niya na meron siyang asawa, mga kwento-kwento. Kilalanin mo siya. You have to experience for yourself kung ano bang meron siya. Ganon. Tapos, siguro kapag hindi ka pa talaga convinced, tuntunin mo siguro yung asawa niya, tanungin mo. O di kaya naman yung mga kaibigan niya, tanungin mo, 'di ba? Mag-background check ka tulad ng palaging sinasabi at talagang patuloy na sinasabi ng mga pangga natin dito. Hello naman kay Kathleen Tombit, kay Felix Richard. Sabi dito, background check mo na, B. Madami akong kilalang ganyan. Hiwalay ko no, yun pala gustong makaisa. Oo. Totoo. Gusto lang makaisa. Oo. Gusto lang makalibre. Oo. Hindi ka, maka-unli. Oo. Yun pala, may Diyosawa. Sabi dito, Mary Joy, DJ Lindsay, post niya picture nilang dalawa in public tapos captionan niya ng kaninong asawa to? Para dyan malalaman kung hiwalay na sila or hindi pa talaga. Kaninong asawa to? Ganyan. Totoo ba? Hiwalay na? Ganyan. Sabi pa dito, sa true DJ Lindsay, maging kapatid ka ni Detective Conan kung kinakailangan. Hindi kasi nasabi ko yun because you're talking about investing feelings for him. 'Di ba? And being with him. And hindi talaga biro to be with someone na meron ng asawa sa papel. Kasi lagi kang kakaba-kaba niyan eh. Hindi mo alam kung ano ba. Baka mamaya makasuhan pa kayo niyan, ha? Baka mamaya maghabol yung babae, ha? Sinasabi ko sa inyo, hindi tayo sure sa part na yan, ha? So dapat alamin mo talaga dahil baka mamaya kasuhan kayo ng concubinage, adultery, may mga ganyan eh. Sorry. So para malinawan po tayo sa kung anong pwedeng ikaso, nasa kabilang linya po si Chareng. Oh. Wala tayong attorney sa kabilang linya. I-check mo muna. Check the label, check the papers, ganyan. Kasi kung hindi ganun katibay yung dibdib mo sa ganyang papasukin mo na relasyon o ganyang papasukin mo na setup, back up, mag-back up ka na at back down ka na. No? Mag-retreat ka na, umalis ka na dyan. Kasi dapat matibay yung loob mo sa ganyan. O di kung sabihin nga natin na sige, in love kami, DJ Lindsay, gustong gusto ko siya, gustong gusto niya rin ako, o mahal namin ang isa't isa, okay. Pero after that, kasi it won't stop there eh. 'Di ba alam ng ibang tao na kasal yan. So kaya mo ba yung judgments? Kaya mo bang takpan yung tenga mo sa tuwing meron kang maririnig na, may asawa na yung lalaki na yan pero pinatulan pa. Alam mo naman dito sa Pilipinas, bakla, ang dami mga judger. Oo. Dami nagbabantay sa buhay ng may buhay, 'di ba? So kung kaya mo yung mga ganong bagay at baliwala lang sa iyo yun at uunahin mo talaga yung nararamdaman mo para dito sa guy na to, then go. Push mo yan, bakla. Oo. Kung saan ka magiging masaya. Pero yun nga, dapat prepared ka dun sa papasukin mo, ha? Oo. Kasi baka mamaya, masaktan ka. Alam mo naman, in the very beginning, kung ano yung pinasok mo, may asawa yan. Pero ang sabi nga nila, sa papel, hindi pa sila hiwalay, pero hiwalay na talaga sila. So, kilalanin mo muna, tingnan mo muna kung ano yung papasukin mo, then saka ka mag-decide. Oo.
Kasi base sa experience ko hindi talaga madali. Hindi talaga madali yung pumatol sa ganyan. No? Pero kung mahal mo talaga, talagang ipagkikibit balikat mo na lang ng wala mahal ko di bahala kayong lahat sa sasabihin ninyo. Ganun. Wow! Dapat talagang tapangan mo yung loob mo. Talagang yung dibdib mo dapat matigas yan, sintigas ng bato. Di ba? Ganun lang yan. O sabi pa dito, anong oras po? Oo. At baka matulfo pa DJ Lids. Hindi nga. Di ba? Sabi ni Jessica, huwag kang magmadali para lang makahabol sa Valentine's Day. Judger? Para lang makakuha. Actually, wag mo munang sagutin. Oo, hayaan mo ligawan kang Valentine's Day. Hanggang Valentine's Day para meron kang mga bulaklak at saka chocolates. Ganyan. Ay! Kayong tataba ng utak ninyo pagdating sa mga ganyang bagay. Oo. And, sabi dito, Yoli, tanong-tanong din minsan sa background niya. Yun po ang importante. Totoo. Totoo ka dyan. So, ilang buwan pa lang naman kayong magkakilala So, siguro it wouldn't hurt naman for you guys to wait and for you, most especially you, to wait and to observe and to make tanong-tanong, di ba, ng mga bagay-bagay para hindi ka masaktan at hindi ka mapahamak sa huli. Kasi again, yung papasukin mo na yan, merong legal kasi silang kasal Oo, legal silang kasal at baka mamaya, dahil lang sa feelings ninyo, di mo alam. May hinahanda na palang kaso, yung kabilang kampo. Hoy! Kabilang kampo. Hindi kasi kailangan protektahan mo yung sarili mo. Kailangan protektahan mo yung pangalan mo. Diba? Hindi lang dahil sa, we love each other may feelings kami for each other ganyan. Oo. Andiyan lagi yung feelings, hindi mawawala yan dahil tao tayo, umiibig tayo. Pero yung consequence nun, diba? Isipin mo rin yun, yung consequence nun. On the other side, on the flip side, baka mamaya mapahamak ka. Is na nananahimik ka lang dyan, di ba? Oo. So there, yun lang naman ang masasabi ko mga pangga. At, hello po muna sa lahat po ng mga nakikinig sa atin. Si Annie from Valenzuela, si Joshua. Hi Kuya Joshua, kamusta kayo dyan? Ni na Ate Jack, ni na Kuya Alan, ni Tita A, kamusta kayo dyan Miss Arlene? Huy, pupunta ako dyan minsan. Ang tagal ko nang sinasabing pupunta ako dyan sa AVC. Oo, pero hindi nga ako makapunta-punta. Oo, Kuya Joshua, pahingin tickets. Ano po magandang movie ngayon? Nang hingi ng ticket. So there. Hello kay Brian Hernandez, gandang umaga. Ang oras natin, 9:32 on the clock, giving you something from Roberta Flack. This one is called The Closer I Get to You. Alam ko na miss mo to. But you know what? Kapag kasi diba, close na close ka with somebody, mas lalo kang nade-develop. Wag puro develop, B. Wag puro close. Check the label, okay?